Kakapasok lang matindito, Soto kumanta na PBBM na bigla sa nabalitaan Hontiveros na tameme pahiya. Aba, Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH. At siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balita na to. Pasok! Tito Soto, so sa makatwid, Tito Soto. dahil magka-partner sila ni Lacson, malamang sumunod na rin po si Lacson na makisanib puwersa na rin po, no? Dito po sa administrasyon ni BBM. Ay, sa senatorial slot ng mga Marcos, no, is nakita ko na nga doon si Tito Sen, no, doon sa senatorial slot nila. So, ito yung sinasabi ni Sir Badong Arateles na maaaring si Lacson is pumanig din doon, sumama na rin. Siyempre nga naman, mag-partner yan, mag-tandem sila ng eleksyon si Tito Sen at saka si Lacson. Sa tingin nyo mga katunay, sasama si Lacson sa, ano na yun? Nako intriga yan. Pagkatapos po, Tito Soto, lahat ng mga miyembro niya, sasanib na po kay BBM. So it may appear, no? It may appear na lumalakas po sila. Pero talaga naman po magkakakampi na eh. Maganda nga po yan para wala na pong pekean, no? Maganda po yan na nahahati na lang, no? Pro BBM o pro Duterte, di ba? Maganda po eh. Nagiging dalawang grupo na lang. Wala na tayong yung mga marami. Magsama-sama man sila o maghiwa-hiwalay man sila, wala pa rin po, hindi pa rin naman nila kayang pabagsakin yung popularidad ni Sara Duterte, yung popularidad ng mga Duterte senatoriables. Maganda nga yun eh. One-on-one na lang ang laban eh. Parang ang mangyayari nga dito, no, ang ine-expect kasi ng karamihan, yan katulad nga, si Lacson, si Tito Sen, is ine-expect na baka magbukod ng iba, di ba? Magtayo sila ng ibang slot nila. Di ba? Pwede naman yun mga katunay. Pero ang nangyayari dito is talagang lahat, no, sumasama sa mga Marcos at lahat din sumasama sa mga Duterte. Di ba? Parang ang nangyayari nga naman is parang yung dalawang yon. Yung dalawang yan ang magbabanggaan talaga sa eleksyon. Dating magkakampi, no? Dating magkakampi na hindi natin iisipin talaga na ganito ang mangyayari na magbabanggaan sila ng ganyan. No? Pero magandang laban talaga dyan. Dahil dyan na matatapos ang pagtatalo ng karamihan. Alam niyo yung sinasabi kong dyan na matatapos ang pagtatalo ng karamihan? Kasi ang sinasabi ng iba ganito. No? Hindi naman mananalo ang mga Marcos kung wala ang mga Duterte. Hindi magiging presidente si BBM kung wala ang mga Duterte. No, yun ang sinasabi ng karamihan. At meron ding mga karamihang nagsasabi, hati kasi, hindi naman manalalong vice president si BP Sara kung wala ang mga loyalist, ang mga Marcos. Ganun yan. Kaya matatapos yung katanungan na yan sa 2025 kung sakaling yung dalawang slot na yan ang maglalaban. Magkabilang panig yan. Kung sino ang pinakamaraming slot ang manalo, yun ang talagang malakas. Doon muna tayo mag-rely. Huwag na tayo muna sa presidential kasi napakalayo pa nun. Pero ganito yan. Depende pa rin sa kaha na ipapakita ng mga, halimbawa, sa kaha ng Marcos, yung mga senador nila, pinakita nila. Apat lang pala yung katiwa-tiwala dun. Di ba? Yung iba, mga sumasama dun para ano lang, yung parang kapit sa pangalan lang para manalo. Pero talagang hindi naman maganda yung nagagawa nila sa bansa natin. Hindi naman nakakatulong. May posibilidad na matalo yun. Di ba? Kung gano'n naman kahina. Pero, kung sa mga Duterte naman,
is diretso talaga. Alam naman natin, ito talaga, itong mga taong to, yung mga tatakbo na to, is nakakatulong talaga to. Yun din. Depende pa rin sa lakas ng mga ng mga kandidato na senador. Hindi dahil sa ini-endorso sila ng mga Duterte, ng mga Marcos, nandudoon pa rin yun eh. Diba? Depende pa rin sa mga senador na ipapakita nila. Ako depende. Depende sa ilalabas nila kung sino-sino eh. Diba? Depende sa ilalabas ng mga Marcos, depende sa ilalabas ng mga Duterte kung sino yung mga senatorial nila. Doon ako pipili. Kung nakikita mo naman na straight sa mga Duterte, ganun, talagang okay naman lahat to, itong mga senador na to, pwede kang mag-straight. O kung nakikita naman ng ilan, nakikita ng iba, mukhang okay naman yung mga senador ng pwede mo siyang i-straight. Kaso nga lang, nandiyan dumidikit yung issue ng Chacha. Kaya pag nanalo yung straight na yun, pwede silang pumabor sa ganun. Yun yung nagiging usapan eh. Nakadepende pa rin sa mga kandidato nila. Hindi porket dinala ng Marcos, hindi porket dinala ng Duterte, issue na yun. Kasi kung magre-relate tayo sa mga Marcos, yung nila, yung kandidato nila. Tapos puro sablay naman yung mga yun. Ang pangit naman. Halos dagdag pa sweldo na naman ng bayan nyo. Tapos wala namang gagawin kundi mang inis lang dyan sa Senado. Diba? O kaya sa mga Duterte, ganun. Kailangan malaman natin. Ako aalamin ko talaga eh. Kasi tayo, gusto ko talaga yung maaayos na maglilingkod sa bayan natin eh. Kahit nasa kahan ng Marcos, kahit nasa kahan ng mga Duterte, kung alam kong yung senador na yon is alam kong makakatulong sa taong bayan, is doon ako. Gusto ko talaga yung may maitutulong sa bansa natin. Ngayon, kung mas lamang ang mga Duterte sa slot nila na mas marami palang mas ganun doon na makakatulong sa bansa natin, di doon tayo. Doon ako. Diba? Tapos hahaluan ko ng konting na alam kong nandoon sa mga Marcos. Ganun yun eh. Diba? Ang pinag-uusapan kasi natin dito is yung tapat na paglilingkod. Yun, yung marunong talagang maglingkod. Maalis na yung konsepto ng mga popular ang iboboto natin. Gumaganda na po ang lineup nila, di ba? Pag lineup nila, Tito Soto, Ping Lacson, yung mga Tulfo, yung mga natitira pang Tulfo. Para po, isa na lang po ang pagpipilian ng mga Pilipino. Pag marami po kasing pagpipilian, si Pacquiao pa pala, kasanib na rin, di ba? Kasanib na ni PBBM. Alam niyo po, pag marami pong pagpipilian, lugi po tayo eh. Bakit? Pag maraming nagpasok ng kandidato, ang tendency po niyan, manalo po yung mga popular. So mananalo sila Tulfo, sila si Tito Soto, sila Lacson, si Pacquiao. Pero pag one-on-one po ang laban, malinaw po yan, no? Pro Marcos versus pro Duterte. Yun talaga ang mangyayari. Pro Marcos versus pro Duterte. Yun ang mangyayari dyan. Pero ako, doon ako sa talagang kung sino ang makakatulong sa bansa natin. Doon ako. No? Hindi ako magre-rely muna doon sa pro Marcos, pro Duterte. No? Kung merong dalawa sa Marcos, sa pro Marcos na senador na mainam, ay di sasama ko. Kung merong 10 naman doon sa mga Duterte talaga na mainam, o hindi sasama ko. O kung tag-5 sila, ganun. Sabi, isipin nyo naman, bias ako. Hindi ako bias, ha? Di ba? So mamimili lang po yung tao. Oo. Ano ang mas magandang administrasyon? No? Yung administrasyon ba ni Pangulong Duterte o administrasyon ni Pangulong Marcos? Todohan. Di ba? Kasi nakakalito pa eh. Pero yan, dyan malalaman talaga. Pag maraming partido, ang tendency, walang pro Marcos, pro Duterte, mamimili yung mga Pilipino ng senador. Kaso nga lang, ang kinalugi sa mga Duterte is mga kilalang senador yung tatakbo sa kahan ng mga Marcos. May mga pangalan na. No? Pero parang minsan kasi tayo napapahamak tayo sa mga pangalan eh. Yung mga kilalang tao na yung popular na eh. Minsan kasi kapag popular, alam natin, ganun na yan eh. Para sa akin, mas maganda siguro, bigyan ko ng pagkakataon yung mga bago eh. Pero kailangan yung bago na yun, alamin ko muna kung sino siya talaga. Alamin ko kung ano yung background niya bago ko siya sabihing iboboto ko siya. Diba? Ngayon, yung popular na yon is, alamin natin kung ano ba na ginawa nito sa Senado nun ito, kung senador yun. Diba? Alamin natin. Batay sa popularity. Diba?
Okay, so mamimili sila. Pagpatay sa popularity. Pag naging dalawa na lang ngayon. Kaya masarap po yung bakbakan. Pabor po sa atin yan. No, kasi talagang po magpupurhan eh. Di ba? Etong mga to, magiging katulong to ni BBM sa pagpapabagsak sa Pilipinas. Samantalang etong mga kandidato na to, tutulong kay Duterte na ibangon ang pilit nilang binabagsak na Pilipinas. Pero ako may nakikita ako doon sa kahan ng mga Duterte, may mga bago. Parang nakikita ko na mayroong maaayos doon eh. No, mayroong maaayos. Kaya mas pabor po 'yan. Wag po kayong yung iniisip niyo na puta dumadami kalaban natin. Hindi po dumadami. Umuunti nga po yung kalaban, 'di ba? Nagiging isang grupo na lang. So pag nakipagsanib sila kay Marcos, hindi nila pwedeng ikatwiran ngayon na hindi sila damay sa ang umaayaw kay Pangulong Marcos. Hindi sila pwedeng sabihin nila, ay hindi kami kasama ni Marcos sa administrasyon. Hindi kasama. Kasasanib nyo lang eh. So isa na lang po yung babanatan natin. 'Di ba? Babanatan na lang Kumbaga isang tuhog na lang eh. natin yung mga nagawa ni Pangulong Marcos na sa kasalukuyan ay panay problema. Hindi ba? Hindi pabor po sa atin 'yan. Kasi dalawa lang yung lineup eh. Halos dalawa lang yung pagpipilian eh. Mas mabilis kasi kung nagsanib-sanib sila, noon kasi halimbawa, kung hindi kasanib sila Soto, pwede pa natin kung galit tayo sa mga Marcos, sasabihin lang natin hindi naman pro Marcos 'to eh. Ayaw kong straight yung Duterte, ganito po iniisip ng mga maka-Duterte ha. Maka-Duterte ako pero ayaw ko straight. Sayang naman sila Lacson, sayang naman sila Soto. Hindi naman sila kapartido ni Marcos. 'Di ba? Sayang naman si Pacquiao. Sayang naman si Isko. Ibuboto ko 'yan. 'Di ba? 'Yun yung iniisip. Isko ba kanino? Kayo mga katunay, alam niyo ba kung kanino si Isko? 'Di ba tatakbo ba siyang senador? Kanino kaya siya? Isip nila. Kaya ilalaglag ko yung mga ibang kandidato ni Duterte. Pero pag etong mga personalidad na 'to, hindi hinalimbawa ko lang po baka may mag-react namang Isko. Etong mga personalidad, kumampi na kay Marcos, wala ka ng duda, hindi na nila pwedeng i-deny. Hindi nila pwedeng sabihin na maghugas kamay sila. Hindi naman kami parte ng Marcos administration. Hindi pala kayo parte. Bakit dyan nyo piniling kumampi? Bakit hindi dito sa magaling na pinuno? Kumbaga, pwede silang pag-isipan na play safe. Gano'n ang mangyayari. Na may magandang record sa pamumuno. Ibig sabihin, palpa kayong mamuno, palpa kayong pumili ng kakampihan, palpa kayo, hindi kayo para sa bayan. Di ba? Kaya mas madali po natin silang matatalo. Pag nagsama-sama sila. Halimbawa po nakakumpleto tayo ng dosing lineup tapos hindi sumama si Isko. O di ba marami magsasabi, si Isko naman hindi naman Marcos yan. Isasama natin sa boto yan. Yun eh. Meron ka pang pag-iisipan na hindi naman Marcos to, isasama ko to. Pag nag-Marcos lahat, tsaka nag-Duterte lang lahat, wala ka na ibang pagpipilian. Di ba? Hindi po pwede yung banat ka. Isang buhat na lang. Kung pro-Marcos ka, isang diretso kay pro-Marcos. Kung pro-Duterte ka, isang diretso kay pro-Duterte. Kung gano'n ang magiging laban, magkakaalaman talaga kung sino ang mas malakas. Kung sino ang mas marami talagang mananalo. Kung sa Marcos ba o sa mga Duterte. Kung doon magre-relay nga, doon sa sinasabi ni Sir Badong na kung pro ka Duterte, doon ka, kung pro Marcos, doon natin malalaman. Pero talagang yung meron talagang mga tao na talagang hindi mawawala na talagang parang nasa gitna na gusto lang malaman talaga kung sino talaga yung handang maglingkod sa bayan, yung talagang aalamin niya talaga. Ng banat kay Marcos, tapos iboboto mo naman yung mga kandidato ni Marcos. Ganon din naman yung kukonting mga Marcos supporter. Di ba? Hindi nila iboboto yung mga Duterte dapat. Yun eh. Yun yung tendency pag nahati na lang sa dalawa. Kaya pabor tayo dyan. Sumama na sila Lenny na lang, di ba? Sama-sama na sila para isa na lang yung babanatan natin. Pag sumama sila Lenny dyan, ewan ko na lang. Yung ulo na lang nila. Ulo na nila ngayon lahat si Marcos eh. Kaya damay na to sila Soto. Wala na tayong iisipin na sayang si Tito Soto at si Lacson. Kung sumanib na kayo kay Marcos, ibig sabihin, tagapagtanggol na kayo ng ganyang sistema. Tagapagtanggol na kayo ng mga pag-ayaw sa inyo, itatanggalan ninyo ng prangkisa. Pag-ayaw sa inyo ay okay na sa inyo na mawala sa ere. Katulad ng mga istasyon ng SMNI, etc.
Yun lang. Wala tayong magagawa. Namili kayo. Pwede nyo naman pumipiliin si Duterte. Welcome yung mga yan. Welcome sana kayo. Oh. Namili kayo ng susuportahan, yung palpak pa. Punta na po tayo rito. Alam niyo yung pinakapalpak na ginawa? Hindi nyo rin maawat sila Ontiveros eh. Kakampi nyo na yan eh. Hindi nyo kaya. Alam nyo, Ontiveros, Parang nawala nga si Hontiveros sa ano, no, sa scene. Kaya nawala siya eh. Hindi siya lumalabas eh. Kaya napapaghalataan mo na rin eh, di ba? dakdak lang dakdak. O ngayon, pati si Martin, ano sabi ni Martin? Baka sabihin nyo, ako lang po to eh. Teka lang ha. Sasabihin ko po sa inyo yung sinabi ni Martin. Alam niyo Martin, matalino yan si Martin eh. Hindi nga lang, ginamit niya nga lang yung katalinuhan niya sa iba. Sa pantutuso. Ang sabi ko, maapektuhan yan. Yung ginawa nila Ontiveros. Bago pa may magsalita, inunahan ko na sila lahat. Maapektuhan yan yung mga ngingisda natin. Ano sabi muna? Ito si Ontiveros. Atin ang West Philippine Sea noon, ngayon at magpakailanman. Saludo, atin ito sa matagumpay na misyon sa West Philippine Sea. Ito ay patunay na kakayanan ng sambayanan na magkaisa, magsama-sama at magtulong-tulong para sa atin soberenya. Hindi tayo atras, hindi tayo papatinag, hindi tayo maduduwag. Atin ang West Philippine Sea, atin ito noon, ngayon at magpakailanman. Okay. Alam nyo, iba po yung tokis sa totoong pangyayari. Totoo pong pangyayari, Ontiveros, huwag nyo lituhin ng tao. Pumunta tayo ron, nakapasok yung ilang mga, anong tawag doon, advance party. Pero yung pinakamaraming barko pinakamaraming bangka natin, hindi pinapasok ng China Coast Guard. Ano yung sinasabi mong hindi tayo atras? Ha? So parang tayo sa sarili natin lugar, hindi tayo makaporma. Nyo ba yung pagpasok? Ano sabi nung kapitan nung mother boat? Hindi na kami tumuloy kasi baka magkagulo. Ano yung sinasabi mong hindi tayo atras? Umatras nga eh. Hindi nga pumasok eh. Yun lang. Okay. Yan yung nakita natin, no? Ikalawa. May Coast Guard, Philippine Coast Guard ba tayong nakita ron? Wala. Sino nakita lang? China Coast Guard. Hinarang tayo ng China Coast Guard. Nakatuloy ba? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Aratales. Ayan mga katunay ha. Kayo, ano ang desisyon nyo sa nalalapit na eleksyon ng 2025? Parang magiging mainit tong 2025 na to, yung senatorial na to, dahil yung sinasabi nga na parang nagsasama-sama na, no? Sa panig ng mga pro-Marcos, pro-Duterte, talagang parang silang dalawa yung magbabanggaan talaga. Kasi parang pag may iba pang sumali, ibig ko sabihin yung halimbawa pro-Duterte, pro-Marcos maglalaban, tapos mayroon pang ibang partido na lalaban, parang medyo hindi na sila mapapansin eh. Kasi talagang sa election sa 2025, doon tututok talaga eh. 'Di ba? Parang malaking ano 'yan, syempre, mamimili ka kung kaninong pangalan ka eh. 'Di ba? Dito ako sasama sa mga Marcos para talagang matunog ang pangalan. Dito ako sasama sa mga Duterte para matunog ang pangalan. Ganun ang mangyayari ngayon eh. 'Di ba? Pero kailangan is think before you vote. No? Basta tayo, bumoto tayo sa kung sino ang makakatulong sa atin dito sa bansa natin. Yung mas may malaking magagawa. Hindi yung parang puro display lang sa Senado. Hindi yung puro ano lang. Kailangan yung alam natin na Pilipino taong bayan ang nasa puso niya. Yung laging inuuna ang taong bayan. Doon tayo. No, para sa akin, doon ako eh. Comment na po kayo mga katunay sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.